Pasok kasi. Gusto ko may labas ng konti. Dito sa likod. Oo, sa likod. Likod at harap. Para pantay. Guys, papalagay tayo ng spacer. Kasi yung kanyang gulong ay pasok. So try natin ilabas ng konti. Diyan muna sa likod, sir. So nag-i-inquire ako ng gulong dito. Wala silang gulong. Spacer na lang. Para lumabas ng konti yung ating mags. Sobrang lapad ng likod, 275. Parang kasing lapad nung Montero ko. So masyadong pasok kasi yung kanyang gulong. So try natin kung pasok na pasok yung wheel spacer. Ay, may pa ako. Malalim kaya yan? Pa-vulcanize ko na rin. Then guys, at least lumabas siya ng konti. Kumpara natin sa kabila. Gano ang layo. Layo ng gulong. Sobrang layo ng gulong. Ang mahal ng gulong sa likod guys, yung Michelin. Nasa 15.5 ang isang peraso. Yung ganito. Asan yung Michelin ko? Ito, Michelin. Ito yung bago. Ito yung mga stock. Yung panglikod, 275, 3519, 15.5 ang isang peraso. So yung harapan, hindi ko sure kung magkano yung isa. Kasi 245 lang tong harap eh. Yung harapan 245 4019. Tapos yung likod 275 3519. So malapad yung likod kasi rear wheel drive tong sasakyan na to.
Yung isa, Yung dalawa ka po. Ayan o. Oh. putulin na lang yung isa. Ayan, ayan. Puputulin lang. Ito. Sige boss, para pumasok. Sige. Ayan, dalawa? Oo, dalawa. So yan guys, kailangan putulin yung isa kasi tatama dito. Ang lalaki ng mga pangilalim pala nito, no? Iba talaga pag sports car. Tas yung swing arm niya, upper control arm, ang lapad din. So kailangan siyang putulin yung kabilang ano. Check natin kung magkasing lapad ba yung hub niya or ano. Ayan. Kanya guys. So safe pa rin siya kasi ganun pa rin naman yung kanyang lapat. 'Di ba? Kaya lapat na lapat pa rin yung ano na. Goods. So ayan guys, yung likod na lang yung papalagyan natin ng spacer kasi yung harapan nito medyo okay naman yung harapan nito. Nakalabas na ng konti, yung likod lang talaga yung pasok. So kailangan kasi putulin yung tornilyo eh. So ayoko, kaya likod na lang yung papalagyan natin. Diba? Itong harapan naman, labas naman kasi itong harapan eh. Yan. Di katulad ng likod na nakatago talaga. Kaya goods na yan. Boss, magkano yung vulcanize nung ano? Ha? 500? Lubog kaya yon? Lubog kaya yon? Yan parang malalim. Sa lisi. Ha? Sa lisi ba? Try mo na lang hugutin no, kung ano. Ano? Para sigurado lang. Guys, pa-vulcanize lang natin para sigurado lang tayo. Uy, kunin mo yung ano. Ako parang malalim. Hindi naman pala ano? Tagos. Sa lisi. Oo. Ay, meron. Hindi, wala. Meron yan, tuloy-tuloy. Buti wala.
Pinuntahin lang natin yung city natin dito. Kasi parang mali yung rubber na na-order ko para sa windshield sa likod. Ipapatong yung salamin dyan. Hindi talaga ako 100% Yan? nakaganyan dapat yun. Inaano ko yung salamin. Ako mamaya. Nakaangat yung salamin or... Ha? Hindi, dapat nakaganyan yan yung lapat niya. Tas dito yung salamin sa ilalim. Ito yung pinagkakapitan ng salamin. Oo. Ayan guys, yung naka-spacer ng konti. Pasok pa rin eh. So pinuntahan lang natin yung city dito. Kasi drain up ko yung rubber molding para sa likod. So ayan guys, so kahit na nilagyan na natin ng spacer, nakapasok pa rin sa loob yung gulong sa likod. Pero pwede na rin. Kaysa nung hindi pa natin nilagyan ng spacer, pasok na pasok talaga siya. So next na pag-iipunan ay mugs and tires siguro, no? Yung gulong, napakamahal ng gulong dito sa likod. 15.5 ang isa. Pero mas mahal pa rin yung gulong sa Montero ko kasi yung BFJ doon 17 plus ata yun, yung isang peraso. So pag-iipunan, kailangan pag-ipunan kasi kailangan yung safety natin dyan ay nandyan pa rin sa sasakyan, di ba? So tingnan natin kung may nginig ba yan or ano, kasi maganda pa rin naman yung lapat ng mugs kasi spacer lang naman yung nilagay natin, hindi yung mga malalaki, may 25mm na parang tawag yung spacer na malaki, yung ganon. So yun kasi parang delikado yung ganon eh, kaya yun soon pag nakapag-ipon bibilan natin ng bagong ano yan, mugs and tire, di ba? So hanggang dito lang yung ating vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.